Action-packed games, intense plays, latest happenings sa sports, at kwento sa likod ng tagumpay ng mga atletang Pilipino. DZRH TV, Matchpoint Season 3. Welcome to DZRH TV, Matchpoint Season 3. I am Millie Borja, your host, at sa ating episode ngayong araw, makakasama natin ang isa sa mga maituturing na Filipino pride sa mundo ng boxing mula pa noong 2020 Tokyo Olympics. Ang Olympic silver medalist at Southeast Asian gold medalist. Walang iba kundi si Carlo Paalam. Hi Sir Carlo, welcome to DZRH TV Matchpoint. We are so honored to have you. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin. Magandang hapon po sa lahat at magandang araw po. Kumusta? I know you're busy sa preparation mo for the upcoming qualifiers. Kumusta ka po ngayon? Sa ngayon po, nagre-rehab po ako about sa injury ko. So, pinagsabay ko yung rehab tsaka training ko po. Kahit isang kamay po. At least hindi na siya masyadong masakit ngayon. At nakapagsabay na po ng training kahit, so parang kahit kunti. Nakaka-recover ka naman na po kahit papano? Yes po. Pero bago po natin pag-usapan yung mga recent activities mo, balikan muna natin yung naging journey mo. Naging journey ng isang Carlo Paalam mula sa pagiging isang bata mula Talakag, Bukidnon sa pagiging isang Olympic silver medalist. Pwede mo bang ibahagi sa amin yung storya mo kung paano ka nagsimula sa mundo ng boxing? Mahaba po kasi yung kwento ko eh. So, nag-ano po ako talaga. Pinanganak po ako ng Talakag, Bukidnon. Lumipat po kami sa Misamis Oriental, sa Balingwan, hanggang lumipat po kami sa Cagayan de Oro. So doon sa Cagayan de Oro po talaga nag-start yung boxing career ko. Kasi yung mayor namin dati, yung ex-mayor ngayon, si Moreno, doon po nakitaan yung boxing in the park pag every linggo po. So sumali po ko noon. Tapos yun po, nakitaan ng talent po. So kinuha po ako ng palaro ng mayor sa amin. Naka-stay-in po kami sa pag-aaral, ganun po, libre po. So doon nag-start yung boxing po sa akin, sa Cagayan de Oro po. Kumbaga, hindi ka lang atleta, kumbaga scholar ka rin dahil doon sa paglalaro mo ng boxing. Yes po, kasi before ako umpisa talaga ng boxing talaga po, siyempre sa hirap ng buhay namin that time kasi nangangalakal pa lang ako po eh. Paikot-ikot po ako sa Cagayan de Oro hanggang kasi di ko pa alam yung boxing po eh, na po, sports dati po. Kasi yun nga, nangalalaka lang po ako eh. Tapos kasi ayaw kong mabugbog din. Ganun po, gusto ko lang, sige, magnangalaka lang ako kasi hindi pa ako nabubugbog. Pera pa ako, ganun. So sa hirap ng buhay namin, so doon ko nag-decide talaga po na pasukin yung boxing po. So, siyempre, malaking bagay sa akin yung boxing talaga kasi isa po siya sa buhay namin, umangat pong buhay ko at saka natulong din po ako sa sarili ko, sa pamilya ko. Yun po. Pero nabanggit mo kanina, nagsimula ka ng bata, nangangalakal ka. Ano yung naging inspirasyon mo para i-pursue mo o pasukin mo yung boxing? Yun nga po, siyempre yung hirap ng buhay namin po eh. Kasi yun nga, broken family po ako. So, ako yung parang tumayo din na breadwinner namin pagkatapos ng lahat-lahat talaga po hanggang napasok ko dito. So, nag-decide po kami lahat eh na kasi magkapatid ko naghanap buhay din eh. Pero minsan lang kami umuwi ng bahay every week lang. Kasi hindi ako umuwi. Gusto ko pag-uwi ko makatulong ako sa kanila. Yung ganun na yung mindset ko dati po yung naging matured na maliit pa po ako. So, yun po. Dahil sa boxing po, malaki talagang tulong sa akin. Maliban sa bata ka pa lang, nagsimula ka ng kumayod talaga, ano pa yung mga naging experience mo dati na nagpatibay sa determinasyon mo at resilience mo bilang atleta? Yung mga nagagawa mo dati na hanggang ngayon nadadala mo siya bilang atleta? Siguro po yung walang tiwala sa'yo. Yung masarap humugot po eh. Yung hindi mo maabot yung mga ganung mga pangarap. Dami yung naglo-lockdown sa'yo. Di naman talaga masasabi na perfect tayo po eh. So, yun po, yung inspirasyon ko talaga, yung inugutan ko, yung walang tiwala sa iyo po, sa kakayahan mo. So, mangarap ka po, post mo ng sarili mo, yun po talaga. Ikaw magdadala sa sarili mo po eh. Sa lahat ng pagsubok sa buhay po eh. Mga ganun po, yung inspirasyon ko po, yung hindi tiwala sa iyo, ganun po.
kita mo sa kanila na mali sila. Mm. At ngayon napatunayan niyo na malayo ang mararating ng inspirasyon na yan. Of course, kakabit na talaga ng pangalan ng isang Carlo Paalam ang pagsungkit mo ng silver medal sa 2020 Summer Olympics. Pwede mo bang ibahagi sa amin yung naging experience mo noon at kung paano nito binago yung buhay mo? Kasi from start po talaga, kasi hindi ako nakapasok ng ano po noon sa qualifying namin sa Jordan. So nabigyan po ko ng chance sa sa ranking. So nakapasok po ako sa ranking hanggang hindi pa nga ako alam po na maging Olympian ako kasi sa ranking nga po. So hindi ko nabasi noon hanggang nag-training po talaga ako. Sabi ng coach ko na Olympian ka na. Pero hindi ko accept ni maging Olympian ako Sabi ko sarili, hindi pa ako Olympian Parang ganun po yung isip ko po. So nagpursige lang po ako sa training tsaka tiwala sa sarili sa coach ko. Usap kami, ganyan. Hanggang yung journey ko po talaga sobrang hirap po yung sa Olympics po kasi yun nga po, hindi po ako kabisado ng tao na ito ba magme-medal, ganito, ganyan. So, doon ko lang namimotivate yung sarili ko palagi po na ako magdadala sa ring, ako maglalaro, nasa akin lahat, anong gawin ko. So, tiwala talaga. Tsaka, pagpunta ko ng journey po din sa Olympics po, na po kami, na yung coach ko, na si Pamisa, na noon po hindi isasama. So, umiyak po ako kasi parang papa ko po siya yung nag-training sa akin, maliit pa. So, sabi po ako na pag sinama niyo si Coach Pamisa, sabi ko po sa head namin, na pagsama mo po si Coach Mamisa, promise ko po sa inyo, magme-medal po ako. So, yung binawtawan ko na salita yun, sobrang hirap na po sa akin kasi di basta-basta yung mga kalaban namin po Kasi mga Olympian na din, hasa na din. Pagpanood ko pa lang dati sa YouTube, so nakakalaban ko po. So, doon po, gabing pursige yung training ko po. Hanggang, yun po, sa hawan po noon, nag-medal po ako. At yung binitawan mo na salita na yun, talagang pinatunayan mo. Pero nabanggit mo kanina, nung una, hindi mo pa naisip, hindi pa nagsisink in sa'yo na Olympian ka na. Pero anong point sa training mo, sa preparation mo, sa pagsabak mo yung na-realize mo na, ito na to. Ito na yung laban sa Olympics. Sobrang kaba po ako Kinabahan, excited po talaga. Pero sinabi ko talaga na ibang Carlo na maglalaro sa taas ng ring talaga. Yung sabi ko sa sarili ko. Sabi ko, kahit bata po, kaya kong sumabay sa inyo. Ganun yung mindset ko po Talaga sa laban po. At syempre, marami rin curious yung napalalunan mo sa Olympics. Pwede ba nabing malaman, makikichika lang kami kung ano-ano na ba yung napundar mo? Para sa sarili mo, syempre para sa pamilya mo. Nag-business po ako about sa pinost ko yun sa IG ko po na yung house ko po na pad po, rent house, tapos may condo din po ako, bahay, sasakyan, pamilya, yan po. May bibi na po din ako, so thankful po ako sa asawa ko po. Ang dami mo na rin napundar para sa sarili at pamilya mo. Pero pwede ko bang malaman kung ano yung naging reaksyon naman nila ng pamilya mo dun sa pagkapanalo mo? Sobrang saya po na hindi ko ni-expect yun po Ganun, siyempre proud na nga sila po na lumaban ako sa Olympics. So yun pong nag-medal po ako. Saka siyempre nabigyan ko din sila po ng para sa kanila. So sobrang happy po talaga. At sobrang happy ko pa rin po na nakatulong ko sa pamilya ko, yung bawi ko sa kanila. Kasi sobrang hirap po talaga ng pinagdaanan namin. So yun po, yun binigay ko talaga yung best ko para sa kanila. Kasi ayoko kasi hindi ko mabigay sa pamilya ko kasi sa dating ng araw mawawala din sila po. So gusto ko talaga na ibigay ko yung anong meron sa akin. Yun po. So saya po. Ito, balikan lang natin ng konti yung naging journey mo nun. Ano yung most memorable moment naman para sa'yo nung Olympic tournament? Siyempre, hindi ako nag-speak po na may kukuha ko ang pera po pag-uwi ng Pilipinas Yung speak ko talaga lang po yung medal. Hindi ko na yung medal Kasi yung medal kasi po galing sa part siya ng buhay ko po yung galing sa grassroots po, yung sa basura galing po talaga. So inibento siya parang binuo, parang ganun po. Yung kasi yung mga gadget na sira, ginano po siya ng parang mabuo po, parang mga basura ng gadget ginawa. So part siya ng buhay ko ng journey po. So
yun po, malaking ano sa akin po, inspirasyon yung medalya po talaga. Pumunta naman tayo sa naging World Qualification Tournament sa Italy. Ito na yung sinasabi mo sa amin kanina. Can you tell us more about the shoulder injury? Kumusta ka na ngayon? Paano naapektuhan nun yung, since napigilan ka nga nun to qualify agad sa Paris Olympics. So, kumusta ka na ngayon? Sa Panginoon po, medyo okay naman po. Hindi man talaga heal talaga 100% yung heal po. At least, nagagalaw ko yung balikat ko po at na di katulad sa laban ko na pag suntukin talaga sobrang sakit. So ngayon medyo ano po kahit suntukin, makadepensa na po ako. So malaking improvement niya po ngayon. Kasi yun nga po, yung injury ko hindi naman masyadong na ano talaga. Kasi naka-recover po tsaka nare-rehab. Ano ba nangyari nung mismong laban na yon? Parang naramdaman mo na lang ba na parang kumirot na? Kasi di ba ininda mo yung injury na yon bago pa yung mismong match na yon? Kasi tinalo ko yung Mexico po eh. Kasi siguro hindi ko rin nag-expect po eh na gagawin niya sa akin yun. Kasi yun nga kasi panalo ako seconds na lang yun po. Mga 30 seconds, 20 seconds po. So hindi ko alam na madumi talaga maglaro siya po eh. So hindi ko nag-expect din na gagawin niya kasi yun nga. Kasi boxing hindi ako nag-expect talaga na i-take down, ganun po. Ihulog, ganun. Siguro naging option nila sa coach nila kasi talo sila. Sobrang sakit talaga po kasi yung pangarap ko no, talaga po kasi gusto ko mag-qualify po ako, wala na po focus na talaga, ganun po kasi last na, ganun. Hanggang yun, umabot sa ganun yung injury, sobrang sakit talaga po. Doon ko naisip talaga na hirap pa lang yung maging boxing, ganun po. Doon ko na-realize talaga kasi lockdown po ako na-discourage po talaga ako kasi sobrang hirap na pinagdaanan namin, tapos yun lang kadali, ganun lang po. Dahil lang sa injury ko. At ngayon siguradong babawi ka naman. Kaya paano ka nagko-cope sa injury mo? Ano yung plans mo for recovery? Nagpapasalamat po din ako sa mga PT namin kahit wala na yung PT namin ngayon, si Sir Ivan. Kasi isa din siya nagpatulong sa akin before ako kasi nakalaban pa po ako eh. Kasi sobrang maga na po talaga nun sa Italy pa. Hanggang sinabi ko na pag maging ayos to, magalaw ko lang, lalaban pa ako. Kasi sobrang sakit na po kasi kahit magbihis po ako talaga, sobrang sakit. Kahit magsuot ng gamit or shirt, sobrang sakit talaga po. Sobrang di ko maangat talaga. So, nagpatulong po ako sa teammate ko paano masuot yung damit ko po. Hanggang madaling araw po kami nag-PT noon. Sobrang thankful po ako kasi hindi ko lang basta-basta binigay yung pagkatalo ko kasi lumaban pa ako. Tinatry ko talaga. Kasi hindi natin alam yung panalo din eh. Matamaan siya ng sulit, ganoon po. Doon ko po to talaga inugutan po. Tsaka salamat po sa mga PT ngayon kasi hindi din dahil sa kanila hindi ako maging recover po yung injury ko po. Grabe din yung pinagdaanan mo. Talagang isa yan sa isa yan sa mga iniisip din at pinaproblema ng mga atleta, yung injury na yan. At alam ko na naririnig ng mga viewers natin ngayon, nag-aalala rin sila pero assure mo naman sila na okay ka na, nakaka-recover ka naman na. Opo, naka-recover naman po ako pero hindi po talaga real talaga. Pero nasusuntok ko na po para sa mga viewers po, nasusuntok ko na po. Tsaka nagagalaw ko na po. Hindi man siya talagang power na suntok, at least naging develop siya araw-araw po. So sabi ko sa mga viewers ko po, ibang Carlo na naman yung makikita nila po kasi masarap maglaro na may hinuhugutan ka po talaga. Tama, magandang balita yan. Kaya naman with upcoming World Qualification Tournament sa Bangkok, ano yung mindset mo sa pagsabak mo ron at paano ka nagpe-prepare para rito? Kasi po, ako mag-prepare po talaga, ayaw ko yung distraction po talaga eh. Yung gusto ko po isang daan lang ako titingin po. Hindi ako may narinig na ganyan po. Gusto ko po yung nakapokus po ako, walang distraction po, ganun. Ganun ang mag-mindset sa ko po. Hindi ako marinig sa mga salita. Mas maganda po na kukuha ko ng hugot sa kanila kasi yun nga, tulad ng mga tao kasi walang tiwala sa atin, ganun po. Doon ako kumukuha ng hugot sa buhay ko po eh. Mas maganda nga maglaro na ganun po eh. Kasi nalalabas mo yung the best mo po eh.
So sa ngayon, ang mata ni Carlo Paalam ay nasa Olympics talaga. So ano ba yung goals at aspirations mo for qualifying for the Paris Olympics? Yung aspiration ko ma-qualify po talaga ako. Yung dream ko talaga po kasi gusto ko din na makita nila na mali yung expectation nila po na ganito po. Kahit may injury ka, wala ka nang wala na sigurong ganito, ganyan. So, para sa akin, ipakita ko yung anong meron sa akin po, sa laban po. Tsaka gusto ko talaga ibigay din to sa mga coaches ko tsaka sa sarili ko po. Ano naman yung expectation and strategies mo sa magiging competition mo sa Bangkok? Dito lang po sa akin yun po eh. Siguro ipakita ko yung best ko po na kahit di ako nag-abroad, di ako ganito po, nag-training ako sa abroad. Para sa akin, mas maganda ng preparation sa akin dito po kasi madami akong ka-sparring dito eh. Na na junior man or youth, siguro mahirap po ako, ganun po, tumulong sa akin. So sobrang saya din po kasi yan po, may mga mabibilis din na ka-sparring ko po eh. Na mga elite, saka junior, saka youth po, ganun po. Alam naman natin, bata ka pa lang at nito, marami ka na experience sa boxing. Pero looking ahead, ano yung mga long-term goals mo naman sa sport na to at paano mo nakikita yung sarili mo, yung future mo sa boxing? Siguro ngayon po, nag-ano po ako eh, kasi sa about boxing talaga nagmamature yung mo eh. Tumatanda ka, nagmamature yung yung diskarte po, lalo na sa buhay siguro. So sa akin talaga, pag dumating ka sa punto na ayaw mo na, so mag-isip ka talaga na para ganito ba yun, para ganyan. Maging wise ka po talaga. Lalo na umabot sa injury. Siguro bilang sa akin, bilang atleta talaga, mahirap umabot ka sa punto na yung discouraged sobra talaga po. Sobrang saya mo din sa sports talaga. Pag bumalik naman yung discouraged sa'yo, sobrang hirap din talaga po. Yun. Dapat preparado ka nun. Yun lang po talaga. At sa nakikita naman natin ngayon, ang desisyon mo talaga magpapatuloy. Patutunayan pa talaga. Yes po. Ito lang, when it comes to your winning streaks naman, madalas nakakakuha ka ng 4 hanggang 6 na consecutive wins. Anong masasabi mo ron every time na ganun yung nangyayari sa'yo, na nanalo ka na naman ulit? Ano yung mindset mo every time na ganito yung nangyayari? Kasi pag ako po maglaban po gusto ko yung matalo man ako, at least dadaan ka muna ng karayom po talaga. Hindi ako ibibigay talaga yung pagkatalo ko lang. Ganun po. Gawin ko yung, sabi ko sa sarili ko, laban ko po, gawin ko yung best ko. At least hindi ako magkulang, hindi ako magsisi sa sarili ko. Ganun yung mindset ko po, laban po, para manalo po. Okay, maraming salamat, Carlo, sa pagsapa mo sa amin at pagbabahagi ng iyong journey. Hiling namin ang mas maganda pang karera sa iyong buhay, makuha mo pa ang maraming championship title at syempre na may malusog pa rin na pangangatawan at iwas sa injury. Pero bago tayo magpaalam, meron ka bang mensahe na gusto mong iwan sa iyong mga fan o mga taga-suporta? Sa mga suporta ko po, mga supporters ko po, sana po pray nyo kami, hindi lang sa akin, lahat na ang lalaban sa international na magko-compete po, hindi lang sa combat sports, sa lahat ng sport sa Pilipinas po. Sana suportahan nyo kami, sana pinagdasal, lalo na po yung naging qualify ngayon, maging mga Olympian, sana maging marami pa po mga qualify po. Tsaka sa akin po, salamat sa inyong lahat sa suporta, sa katiwala sa akin. Kita Kids po tayo sa qualifying po. Follow na din yung page ko po, pagka doon kasi nag-update palagi po. Carlo Paalam page po, at salamat sa inyo lahat, suporta po. At sa inyo ma'am, thank you po sa unlock na interview po. Thank you so much, Sir Carlo. Pero sandali lang, naalala ko lang kanina, Tokyo Olympics, sinabi mo, uuwi ka, kukunin mo yung medalya. Ngayon, pwede ba naming marinig para ma-manifest lang ba natin na makakapasok ka sa Paris Olympics? Siguro po gawin ko yung best ko po talaga na magko-qualify po talaga ako. Yung dream ko talaga po kukunin ko yung ticket talaga po. Yung promise ko, kukunin ko yung ticket talaga po. Kasi para
hindi man imposible, pero gagawin ko yung hard work ko po para doon po. Malaki ang tiwala namin dyan at ngayon palang proud na agad kami sa iyong mga Pilipino. Salamat! Sana magkita tayo soon. Sana in person. It will be an honor. Maraming salamat, Carlo. Thank you po. Ingat din po. Thank you. Thank you po sa inyo lahat. God bless po. And that is it for our 5th episode. Maraming salamat kay Carlo Paalam sa pagsama sa atin at sa pagbabahagi sa atin ng kanyang nakaka-inspire na karanasan. Again, I am your host, Millie Borja. At magkita-kita tayong muli sa susunod na episode ng DZRH TV Matchpoint Season 3. Action-packed games, intense plays, latest happenings sa sports, at kwento sa likod ng tagumpay ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Matchpoint Season 3.